kaugnay way of life naman, sa kabila ng pagiging simple, siya ay hinahangaan at idolo ng kanyang pamilya at kasamahan sa trabaho. Patunay na ang kabutihan, dedikasyon at pagmamahal sa pamilya at bayan ay higit pa sa anumang kayamanan. Narito ang kanyang kwento. Sa likod ng matatag na tindig, may isang sundalo na palagi ang handang maglingkod sa anumang oras. May tibay sa puso at matatag na isip sa bawat misyong ginagampanan. Tunghayan ang kwento ng tinaguriang The Caretaker and Guardian ng Pamilyang Kaugnayan. Magandang tanghali, Pamilyang Kaugnay. Kung mapapansin ninyo, wala tayo sa Kaugnay Techno Hub dahil nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang tourist spot sa loob ng Fort Magsaysay. At dito, makakapanayam natin, makakasama natin at magbabahagi sa atin ng inspirasyon ang ating isa sa Pamilyang Kaugnay. At syempre, magbibigay siya ng kanyang pagpapakilala para sa kanyang sarili. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali naman sa iyo, Judith. Sino nga ba si Staff Sergeant Serrano? Si Staff Sergeant Serrano ay isang ordinaryong tao lang. Isang enlisted personnel na kagaya din ng mga ordinaryong sundalo. Bilang isang sundalo, namuhay ako ng ayon sa konstitusyon ng AFP hanggang mula umpisa hanggang pinangarap ko hanggang matapos ang aking karir. So yun, papasok tayo. Paano nga ba nagsimula? Time na yon noong 2004 bilang isang napiling maging sundalo sa training, doon naubog ang aking sarili. Sino po yung naging inspirasyon ninyo para maging sundalo? Pangarap niyo po ba talaga to? Nag-aral kasi ako sa Basa Air Base. Ang akala ko Air Force ako eh. Ooh. Kasi doon ako nag-aaral, puro mga sundalo. Doon time na yon, nangangarap lang ako. Pero wala kaming laying sundalo. Wala talaga. So Wala ikaw kami lang laing. po ang mag-isa talaga. Ako lang mag-isang nakapasok sa military. Okay, so ano po yung mga pinagdaanan yung pagsubok? Na talaga namang dumating sa point na parang ayoko nang magsundalo, ang hirap naman palang pumasok. Oo, Judith, sa totoo lang nung training, hindi ko alam na ganun pala kahirap. Oo. So, ang ano ko kasi pamilya, yung parang na-homesick ka, tapos nabalitaan mo, may namatay sa family mo, sa mga tita mo, Pero gano'n. hindi ka pwedeng umuwi kasi, di ba? Kaya nga eh. Sa inyo po, anong naging impact sa inyo nun? May nag-mentor sa amin kasi dahil nalaman din nila naman yun, ganun nangyari. Eh, ako naman, inaalalayan ako ng mga tulad ni Master Sergeant Tabares. Naalalayan niya ako noon, ng time na yun. Na ang buhay talaga, sabi niya, focus ka lang sa training. Ang sabi niya sa akin, huwag kang magkukwit. Kasi pag nag-quit ka, huwag ka naman pagkita sa akin. So, challenge sa akin. Oh, very challenge, sabi ko. Tuloy-tuloy lang ako. So, iniwan ko talaga yung buhay civilian. Sumunod na lang ako ng sumunod sa mga trainers. Yun ang kaya nalampasan ko yung mga pagsubok na yun. Okay. Na napakahirap. Pagsunod talaga. Disiplina, no po? Part Disiplina niya talaga. And also ito, pinag-uusapan natin ngayon during training. So ngayon naka-graduate na. So may mga unit na. Anong una po ninyong unit na napuntahan at anong naramdaman po ninyo? Kasi bago lahat eh. Kaya nga. Diba? Parang this is my first day. So ano po yung naalala nyo pa po ba kung anong naramdaman nyo? Ang unang assignment ko kasi pagka-graduate, yun nga sa 24th IB, ang daming hindi nakasurvive sa kasama ko. Salamat sa 24th IB, nahubog ako
sa disiplina, kung paano sa seniors, sumunod. Yes. At ano po yung pinakaunang tungkuling binigay sa inyo? Nung nag-report kami, ang tinanong nila kung sino yung may skills, gano'n, kung sino yung... So, doon ko nilabas yung skills ko. Nakapag-aral kasi ako sa electrical. So, sa engineering, part ng electrical. Pero naman talaga pag Building sundalo, wiring. no, dapat hindi lang isa ang skills mo kasi dito sa institusyon natin, kahit hindi mo alam gawin, you need to find out. 2,000 applicant, ang nakuha sa amin, 190 something lang. See that, mga kaugnay? Nang dami talaga ng taong gustong maging part ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nagpapasalamat ako, napabilang tayo doon. Wow! So, that means you're one of that competent soldier. Kasi syempre, hindi ka naman mapipili. Grabe, sobrang dami ng bilang. Tapos ang kukunin lang, wala pa sa 1%. I think that's hindi pa aabot. So, ano po yung nagsisilbing inspirasyon ninyo? Ang inspirasyon ko ngayon, siyempre, pamilya, magulang, kapatid, asawa, anak. Ano po yung nararamdaman ninyo? There are times na may mga celebrations like graduation, yung hindi ka makapunta, yung kapag may emergency sa bahay na dapat ikaw yung kasama, pero dahil sa tawag ng trabaho hindi ka makapunta. Ano po yung parang nagiging hamon sa inyo na parang gusto mo nang sumuko kasi hindi mo sila nasasamahan during that time? Oo, pero that time kasi ngayon, Judith, dahil sundalo na ako, unti-unti ko nang namin yung sarili ko na kailangan ko nang tanggapin. At malaman din ng mga magulang ko, kapatid ko, na hindi na ako civilian na pwede akong umuwi anytime na kailangan. So, naintindihan naman nila yun. Siyempre, dasal din kasi kailangan mong magdasal eh. Kailangan natin kumapit. Although, bata pa tayo noon, alam naman natin na talagang kailangan kumapit tayo. Laging ang Diyos lang din talaga yung isang part na maging kakampi natin at magbibigay sa atin ng way kung paano tayo gumawa o mag-isip. Sa inyo pong mag-asawa, dahil po 'di ba may quotation tayo no, na kapag sundalo minsan lang makauwi, sometimes twice a year. So ano po yung ano nyo, yung parang pinaka-iniwanan nyo sa kanyang pangako? Sa misis ko naman yung pangako ko sa kanya na mamalinagang abang buhay, pinangahawakan naman natin yun. Although hindi man tayo perfect, pero pinipilit natin maging perfect. Wow! A loving father and a loving husband. Ngayon naman po, ano po ang mapapayo ninyo sa lahat ng mga kasundaluhan, lalo na sa mga sundalo na nawawala ng pag-asa at nagnanais na umalis na sa serbisyo? Ang advice ko lang din sa mga gustong lumabas na sa serbisyo, prepare dapat tayo. Hanggat maaari, may walang utang, may bahay, may sasakyan. Mas maganda may negosyo ka na bago ka lumabas. At may pondo ka. Hindi ibig sabihin na nag-retire tayo, magpapahinga na tayo. Ayaw ko nang maghirap kasi laki ako sa hirap. Alam niyo po mga kaugnay, ito pong kasama natin ngayon ay talagang pinagkakatiwalaan sa iba't ibang pasilidad ng 7th Infantry Division. Actually, itong Pahingahan Dam, isa rin siya ditong nag-alaga. Oo. At itong lugar na ito, nakatunghay ito dito po ba kayo nag-training dati? Oo, dito kami lumalangoy dun eh. Dito kami pinapalakoy eh. And until now, nagagamit natin yung facility na to no, sa mga waterborne exercises. Grabe, katakot-takot. Yung mga waterborne exercises. Ano po ang pinaka-memorable experience nyo dito? Pinaka-memorable experience ko dito dahil nung lumalangoy kami dito kasi body nung time na yun, nalunod yung actually di naman nalunod yung kumbaga, halos malunod na siya, yung kabady ko. Kasi nakainom na siya ng tubig, tapos inalalayan ko lang siya. Sa yun, sa mga challenge ng pagiging sundalo, na bago mo masuot talaga regularly, completely, no? Dapat matapos mo yung mga ganong klaseng training. Oo, Judith, actually, nung time namin kasi, kapag mayroong isang hindi marunong sa training, hindi kayo mag-graduate. Walang gagraduate. Wala pang gagraduate. Taon kami nag-training. Wow!
taon. Kaya So ano naman po yung mga maipapayo ninyo sa mga aspirant na gustong maging part ng Armed Forces of the Philippines? dahil papasok tayo sa training, kailangan, sabi nga, mentally and physically fit. Yes! Dapat ganun tayo. So maraming salamat po sa ating magandang pagbabahagi ng inspirasyon, mga kwentong buhay. So ngayon naman po, ano pong mensahe ninyo sa inyong pamilyang kaugnay? Sa lahat ng bumubuo ng kaugnay, lalo na kay Sir General Norwen Pasamonte. Sir, salamat sir sa pamumuno niyo. Dito ako naabutan sir sa time niyo siguro, magre-retire na ako. Sa aking mga kasama sa headquarters, maraming salamat sa suporta niyo. At sana makamit niyo rin ang nakamit ko na palabas na ako sa serbisyo. Pinangarap ko talaga ito na walang gas-gas, walang kaso, malinis tayong lumabas sa AFP. Wow! Yun naman talaga yung isang pinangarap ko. Kaya siguro, ito rin ang binigay na time ng Diyos sa akin para hanggang dito na lang ako. So, sana, ganun din ang magawa ninyo. And also, ano naman po ang maipapayo ninyo sa susunod na magiging tagapangalaga ng mga pasilidad ng 7ID? Ang pagmamahal lang natin sa facilities, hindi man natin magawa ng 100%, yung 90%, na ituring nating bahay, ituring nating kapamilya, yung mga taong pumapasok at lumalabas. Ang sa mga juniors naman, kung may mali, i-correct lang. Mahalin natin sila. Kasi doon natin na ipapakita ang tunay natin disiplina Yes. at malasakit sa AFP. Kasi mahal mo yung organisasyon. Kaya nga eh. Mahal, Dun mo mahal sa- mo yung tao. Doon mo siya mapapakita eh. Ako ganun ng paniniwala ko. Ano po ang mensahe nyo sa inyong pamilya? Mahal, salamat sa pamahal mo sa akin. Salamat sa tiwala. Sa mga magulang ko, kapatid ko, salamat. Ala akong ibang masabi kundi salamat. Hindi man ako perfect, isang sundalo. Pero ang pagmamahal daw ay nararamdaman eh. Nandito. At alam ko naman nararamdaman nila yun. And syempre sa inyong nag-iisang anak, ano po ang inyong mensahe sa kanya? Sai, mag-aral ka mabuti. Basta lagi kang magsimba, yun lang naman ang ano ko. Alright, maraming salamat po, Staff Sergeant Serrano. Narinig nyo na ba ang kwento ng inspirasyon na ibinahagi sa atin ng ating tinaguriang caretaker at guardian ng pamilyang kaugnay? So ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng Kaugnay Fast Talk. Ready ka na ba sa ating game? Game! Grabe, itong tanghali na to, magkakaroon tayo ng Kaugnay Fast Talk. So, ano nga ba ang mas nakakagaan ng araw? Compliment o bonus? Bonus. Bonus! Alright, paperworks or fieldworks? Fieldwork. Okay, anong mas nakakapagod sa'yo, sir? Overtime o mag-commute? Overtime. Overtime. Sweldo o serbisyo? Pareho. Pareho. Kasi syempre mahirap naman kung walang sweldo. Mahirap naman kung puro serbisyo. So both na lang. Kung wala ka ngayon sa 7ID, sa tingin mo nasaan ka? Pampanga or Bataan. Bakit? Anong ginagawa? Actually, ang pamilya ko nasa Pampanga. Yung asawa ko nasa Bataan. Okay. So pangarap mo para sa 7ID, tagumpay o pagkakaisa? Actually, hindi naman magtatagumpay yun kung hindi nagkaisa eh. Yes! Oh, So both. Oh, pareho. So ano ba ang pangarap mo sa pamilya mo? Comfort o success? Comfort okay na sa akin. Comfort. Basta okay lang ang lahat, nakakakain, everything's okay. Comfort. With Okay. Boss o kaopisina? Kaopisina. Kaopisina. Good followers nga pala ito. So, nung unang araw po ninyong nakatapak sa 7ID, anong naramdaman ninyo?
Nakakaiyak o nakaka-proud? Nakakatakot. Nakakatakot. Oo, Why? kasi first time ko umapak dito, mga sundalo nakita ko. So, ang mga sundalo nun, sinisigawan ka. Kaya tatakbo ako. Nakakatakot, sabi ko, mali yata. Mali yata yung napasukan mo. Pero Ang as mga ng time Diyos, goes by ba? okay naman. Okay naman. Okay. Trabaho bago sa 7ID. Ito ba ay dream job mo or survival job lang? Hindi ko actually kasi, AFP rin kasi yung Air Force. Mm-hmm. Yun yung dream ko, Air Force. Pero na-convert siya ng Army. So siguro, doon Dito ka itinadhana. Tandaan na. Pinagtagpo, pero dito ka tinadhana. Correct. Parang ganun. At least you're part pa rin ng Armed Forces of the Oo. Philippines. Anong favorite ulam? Adobo, Adobong what? manok, Manok. Kape or gatas? kape, Kape. Lights on or lights off? conforme. Kung Pag matutulog, pag matutulog ka, lights off, lights off. Husay o disiplina? discipline. Disiplina talaga. Yan tayo. No? Favorite time of the day? Umaga, tanghali, hapon, or gabi? Umaga, Umaga. Okay. bagong buhay, Bagong pag-asa. Yes! Bagong buhay. Bagong pag-asa. Okay. Ako si Staff Sergeant Arnold Serrano, isang disiplinadong sundalo. Ito ang aking way of life.